may sinabi pa siya, may iba siyang nararamdaman bago yung nangyaring pagtakbo sa kanya sa ospital? Bago po, base po sa kanyang record, bago po siya dalahin sa itong kaso ngayon sa pneumonia, may mga complaints na po siya na nahihirapan nga pong huminga for several days at nagpapacheck up sa aming infirmary. Teka lang. Ang Son of God, nahihirapang huminga? KO! Akala ko ba si Nicolas Torre yung nasa ospital? Bakit si Kibuloy? Kasi ang sabi ng mga tangang DDS, yan, kinakalaban nyo yung si Kibuloy, ayan tuloy, na hospital ka. Yun yung sabi po kay Nicolas Torre. Tapos ngayon mapag-alaman natin, si Kibuloy pala yung nasa ospital. KO! Anong kalukuhan to? Diba, pwede mo naman pagalingin yung sarili mo eh. Sabihin mo, sa ngalan ng aking kalibugan, gumaling ka, aking katawan. KO! Ako ang may-ari ng kaluluwa. Gumaling ka! KO! Ito po yung bibigyan natin ng reaksyon ngayon mga pre. Pero syempre, bago po natin ito bigyan ng reaksyon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan syempre, follow mo na yung ating mga Facebook accounts dyan. Isa lang pala, Facebook lang. Diba? Syempre, share this video mga pre, mag-subscribe ka na. Pero, after mo mag-subscribe, i-ring mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, eto na mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon, itong patungkol kay Kibuloy. Bago lang po ito, J-Rex Bustinera, ito'y kaugnay pa rin po, kay Pastor Apollo Kibuloy na na-ospital po. Jail Superintendent Bustinera, magandang umaga po. Si Robert Mano po ito. Yung yung Son of God na hospital. Di ba, sabi mo, may hawak ang vibrator, ang sanlibutan. So, hindi ka basta-basta kung ganun. Vibrator ng sanlibutan, hawak mo eh. Anong tatamaan ng vibrator ng sanlibutan? Mga chicks lang. Mga ganun ba? Iba vibrator yung mga chicks. Yamati ko na siya! KO! Yamati ko na siya! Parinig kita sa mukha eh! KO! Ito sa programa ni Kabayang Noli. Yes, Sir Robert, magandang umaga po at sa mga sumusubaybay ngayon sa inyong programa. Opo. Good morning po. Sir, nabanggit naman po ninyo before itong pagpadala sa ospital kay Pastor Kibuloy dahil sa pneumonia. Ngayon po, habang tayo nag-uusap, nasa... Pagtatawanan kayo ngayon ni Nicolas Torre, Sir Nicolas Torre, no? Ginawan nyo kasi ng fake news eh. Ito yung matindi Si Sir Nicolas Torre, ginawan po nila ng ka-fake newsan na hospital daw po. At pinagtawanan pa ng mga tangang kulto. Ngayon, ano pong nangyari? KO! Bumalik sa amo nila. Yung amo nila yung natuluyan, nahirapang huminga. KO! Kulto, nahirapang huminga. Diba? Leader ng mga kulto, nahirapang huminga. Bumalik. Sige, manira pa kayo. Mang fake news pa kayo. Sige. KO! At yung mga nang fake news, si Jason at yung isa pang tanga na inutil na matanda, ayun, sinampahan ng kaso. Diba? May kaso na. Congratulations! Tatanga-tanga kayo sa buhay nyo. Diba? KO! Tuloy. Saan po ang pastor? Tama po, nasa ospital pa rin po siya. Dinala po natin siya sa emergency department ng Rizal Medical Center noong Sabado. Bandang alas 5 ng hapon dahil emergency case po ito dahil nahihirapang huminga. And then may initial diagnosis nga po ito ng community-acquired pneumonia. And then doon naman po from RMC, nirecommend din po nung... Grabe sinisingil na po si Kibuloy. Ayan tinanin mo mukha Iba na yung makintab na yung mukha eh. KO!
Sabagay, kasi sa ano niya yata sa kulungan niya, walang ano doon. Walang aircon. Pero magtataka ka kayo, nakakapagtaka. Every time na si Kibuloy ay dadalhin po sa hospital, ang palagi niya pong inaakbayan, chicks. Chicks. Babae po. Yan. Napansin kayo? Kada pupunta yan ng hospital, walang lalaking umaakbay sa kanya. Hindi siya umaakbay sa lalaki. Ang hilig mo talaga sa ano. KO. Ang hilig mo talaga, Kibuloy, ano. Ang hilig umakbay. Siyempre, tropa niya. Maraming kaibigan niya si Kibuloy. Ano ka ba? KO. Yun yung nakakapagtakat. Yun yung napapansin ko. Diba? Kaya namang maglakad. Nakasmile pa nga. Bakit aakbay? Dahil may camera. KO. Nakakapagtaka lang, chicks pa talaga. Tuloy. Attending physician na ilipat sa ibang hospital due to insufficient facilities. Kaagad naman po, nilipat din natin, nag-provide tayo ng security, nakaka-confine. Nakakapaglakad naman ng maayos. Kanina inakbayan, ngayon nakakapaglakad. Ano ba talaga? KO. Hindi nyo na tinuloy-tuloy yung drama eh. Sayang naman. KO. Pa rin po siya sa hospital. Inaantay na lang po namin ang abiso o discharge order para ibalik na rin namin sa selda pagka natapos na po yung confinement. Opo, saang hospital po siya naka-confine ngayon, sir? Kung ako niyan, kung ako lang, i-confine ko sa langit. KO. Huwag sa hospital. Ano ka ba? KO. I'm sorry sir, hindi ko po maaaring i-disclose ngayon for security reasons. O bakit sige? Naintindihan ko trabaho nila yan, pero Kibuloy? Wala ko eh, siya may-ari ng kaluluwa eh. Yung may magtatangka sa buhay niya, isang ganun niya lang, parang si Thanos ba? Pluk! Ay, bakit pluk? Maglalaho na yun. Makapangyarihan eh. Ano ka ba? KO. Okay po. Pero ito pong paglilipat natin sa kanya doon sa isa pa pong ospital ay Akbay-akbay lang. sabi naman po natin may go signal ng korte. Ito pong protocol po kasi natin. Yes po, alam na po ito ng court. Nakipag-ugnayan po tayo nung Lunes. Nearest government hospital po kasi ang protocol during emergency or life or death situation. Kaya yun po yung RMC, Rizal Medical Center, ang nearest government hospital sa Pasig City Jail. And then since may medical advice po, kaya sinunod lang din po namin. Within the day din po yun, yung anong araw din na yun. Na-advise naman po ang court. Opo, advice naman. Sir, prior sa pagdala kay Pastor Apollo Kibuloy sa Rizal Medical Center at prior dun sa emergency na yun nung Sabado, dun sa hirap niyang paghinga, may iba pa bang, may sinabi pa siya, may iba siyang nararamdaman bago yung nangyaring pagtakbo sa kanya sa ospital? Bago po, kasi po sa kanyang record, bago po siya dalahin sa itong kaso ngayon sa pneumonia, may mga complaints na po siya na nahihirapan nga pong huminga. Magpakuha ng oxygen sa langit! KO. Abay, kung nahirapan palang huminga, magpakuha... Sorry. Mas maganda yung oxygen sa langit, magpakuha doon. KO. May ano nga siya doon yung doorknob nga niya sa langit, diamond. O lalo na yung oxygen sa langit siguro. Hindi basta-basta yon, diba? KO. Nahirapang huminga, simple lang. Oxygen sa langit, kumuha. Sorry po
Tuloy na natin to, tuloy. Uy, sorry po ha. Baka hindi mapirmahan yung kaluluwa natin ito. KO. Several days at nagpapacheck up sa aming infirmary. At ito naman chineck up ng BJMP physician natin, kaya nga po nirekomenda nung Saturday na dalhin na. Prior din po nito, meron din pong pumupunta kanyang regular check-up sa kanyang cardiologist. Pero may mga other request din po siya for check-up dati na hindi naman po nagagrant. Kaya lang ito nga po talagang case nung Sabado is emergency case naman po ito. Kaya po dinala din namin. Ayan. At ngayon po ay under observation siya. Day by day ay nagbibigay naman po ng update sa inyo yung ospital na pinagdalhan sa kanya. At ano po ang assurance sa inyo? Gumagaling na ba siya? May hinihintay na lang tayo mga clearance para... Gagaling yan. Ano ka ba? Oh. Ito yung napapansin ko dito. Isa lang to eh. Drama. Diba? Nagdadrama si Kibuloy. Baka siguro, naboboring siya dun sa loob. Kaya gagawa ng drama para labas-labas man, makapag-outing. KO. Parinig kita sa mukha eh. Ganun lang yun. Ano ka ba? Maibalik na siya dyan sa Pasig City Jail? Yes, may nakaantabay po tayo doon. Una, yung security protocol natin in place at mahigpit. Pangalawa, meron din po tayong medical officer doon na regular nagmo-monitoring from BJMP na nagko-coordinate din sa hospital. Sa ngayon po, nagpapagamot po siya at nag-aantay nga po tayo ng abiso mula doon sa kanyang attending physician doon kung pwede Yan kasi yung ginawa nyo kay Sir Nicolas Torre, no? Inedit nyo yung muka, nilagay dun sa nasa hospital din. Kinarma yung nag-fake news. Tapos, nung kinarma yung nag-fake news, ang natuluyang nahirapang huminga si Kibuloy. Diba? Balik! Bilis ng karma. KO. discharge. Kasi gusto rin po namin siguraduhin na mula sa BJMP na ibabalik po namin ito sa SELDA once na may discharge order at gumaling na po. Wala naman pong kasi nasa BJMP custody pa rin. Pero, dapat may update din tayong marinig. Totoo ba talaga na nagkasakit si Kibuloy? Totoo ba talagang may ganung sakit? Kasi wala pa po tayong natatanggap na balitang ganun eh. Na ang naririnig lang natin, galing sa kampo ni Kibuloy, nahirapan siyang huminga. Galing sa kampo niya yun eh. Wala bang galing sa mga doktor? Natotoo ba talaga na siya ay merong ganung karamdaman? Or, kasi pwedeng maging drama lang to eh. Diba? So, dapat may malaman din tayong update na galing po sa mga doktor. Kung totoo ba talaga yung mga sinasabi ni Kibuloy? Or drama lang? Kung drama lang, naloko tayo. Pero kung totoo yan, kinarma si Kibuloy. KO. Diba? Yan lang. Opo. Sir, isa pang tanong dyan. Kung if ever na gumaling na siya, pneumonia, yung acquired community pneumonia, yung sinasabing sakit niya, pagbalik po na dyan sa Pasig City Jail, ay halo pa rin po ba siya sa mga ibang PD? Bago nila sagutin yan kung ako, dapat lang. Hindi pwedeng special. Ano ka ba? Hindi pwedeng special kasi ang pangit eh. Porkit ba ganun siya? Kilala siya, may pera siya, special na siya? Hindi pwede. Tingnan natin yung sagot. DL or bibigyan nyo siya ng hiwalay na selda dahil doon sa kanyang kalusugan? Bakit? Siya lang ba yung nagkakasakit? Dami-rami rin nagkakasakit ngayon pero sama-sama pa rin sila sa isang selda. Diba? Ang init pa doon. Tingnan natin yung sagot. Wala naman po tayong ibang paglalagyan kundi po yung dati niyang selda. Bago po ito nangyari, nagkaroon naman po tayo ng tuberculosis mass screening o TB mass screening sa lahat ng populasyon, yung buong 1,500 po doon. Yung TB kasi, yung TB, alam nyo, 6 months yata yung gamutan yan eh.
may inumin kang gamot. 6 months yun. Pero ang tanong dito, bakit nagka-TB po ito si Kibuloy? Hindi naman ito umiinom ng alak, hindi naman ito naninigarilyo. Bakit may TB siya? Ano ba yan? Connection papuntang langit? KO. Hindi, ano yun? Hindi naman siya naninigarilyo. Wala naman siyang bisyo. Pagkakaalam ko. Bakit nagka-TB? So ano yun? Karma. Dapat ma-explain din yun ng doktor eh. Diba? O bakit may TB si Kibuloy? Bakit ganon? Hindi naman siya naninigarilyo. Hindi naman siya umiinom ng alak. Para maliwanagan po tayo lahat. Diba? Kasi ang alam ko lang po na nagkaka-TB, yung mga malakas uminom ng alak. Diba? Yung malakas manigarilyo. Yung sunog baga talaga ba? Diba? Yun yun. Pero yung katulad ni Kibuloy, posible magkaroon ng TB. Kaya napapaisip ako, ano to, drama? Diba? Tinek naman na at wala na rin naman pong, nahiwalay na po yung mga may nakakahawang sakit. At definitely, pagbalik niya, balik sa SELDA po yun. Opo. Wala naman po tayong VIP treatment o special treatment sa detail. Tama lang. Ito'y kahit nanggaling po siya sa sakit ng pneumonia, balik siya doon kung saan SELDA siya na ilagay nung una at pati mga kasama niya yung pa rin. Ganun pa rin po, doon pa rin po kasi wala na po talagang ibang bakanting SELDA rin naman po doon. At yun na yung best na SELDA base sa classification natin at sa assessment ng warden. Or kwarto, office na pwedeng paglagyan sa kanya, hindi magiging o di aabot sa ganun jail superintendent? Hindi po, bawal ho yun. Talaga pong kailangan sa SELDA po siya ilagay. Yun po yung utos din ng aming Chief PJMP si Jail Director Roel Rivera na walang special treatment. Talagang sa SELDA ho yan. Ngayon po sir na nagkaroon siya ng community-acquired pneumonia, dyan po sa ibang mga PDL po natin, ano po yung balak natin na gawin para masiguro din na wala po silang ganyang sakit, sir? Opo, may regular screening sa tuberculosis. Pina-x-ray natin lahat sila para hindi lang tuberculosis, ma-detect din kung may mga respiratory condition yung ating mga PDL. So far, nahiwalay naman na po at nagamot na yung iba. Ganun pa man, at the national level, fourth quarter last year pa ho, nag-early procurement activities na po tayo ng mga para sa mga gamot at kailangan para lalo ngayon darating na summer sa ating mga PDL. Kabilang na ho dyan yung Pasig City Jail. Ganun pa rin po, tuloy-tuloy na of course 24/7 may nakabantay naman po tayo sa kalagayang pangkalusugan o may mga jail nurses natin sa ating mga infirmary. Opo. So, ganun naman po kahit sa lahat, ordinaryong bilanggo, pare-pareho lang ho ang pagtrato natin. Opo. Sir, dun po sa SELDA ni Pastor Kibuloy, ilan po sila nga doon na magkakasama? Yung pong SELDA niya ay nasa 20 plus po silang magkakasama doon. Dami pala nila doon. So, mainit yun. Pero syempre, walang mahirap, walang mayaman. Diba? Dapat, pantay-pantay. Lahat naman po ng SELDA, ganun din. Nasa 20 to 30 ang laman po. Nasa 1,500 po nakakulong sa Pasig City Jail. Ayun, so balik ngayon po, ang hinihintay na lang natin yung discharge order ng kanyang attending physician kung safe na siya na lumabas at paglabas ay balik siya doon sa kanyang SELDA. Yes, correct po. Mainit na doon. Sumusunod lang po kami sa medical advice ng ating expert at kung may discharge order na siya, balik SELDA ho. Makakaasa ho ang taong bayan natin. Sige po. Sir, ang Jail Superintendent po, Jail Superintendent J. Rex Busenia. So, yun yung video mga pre. At masasabi ko lang bakit po ito nangyari kay Kibuloy. Kung hindi po ito drama ha, kung totoo po ito, bakit po ito nangyari kay Kibuloy? Dahil yung mga kampo ni Kibuloy patuloy na naninira kaya sa gobyerno natin. Kaya Sir Nicolas Torre, inedit ba naman yung picture na sa hospital daw? Bumalik kay Kibuloy. Kung totoo yung sakit na yan. So, syempre, kailangan din sana nating makakuha ng update galing sa doktor mismo. No? Kung ano, totoo ba talaga na may sakit si Kibuloy or wala. 'Di ba? Ganun yun. Kasi ito, pwede maging drama yan eh. 'Di ba? Yung mismong update talaga kung totoo. 'Di ba? Yun yung kailangan natin. So, yun lang muna yung ating video mga pre. At syempre, no? Bago po tayo magtapo sa ating video ngayon,
Meron po tayong Facebook page dito mga pre. Ayan, Ballpoint Man 2.0. Huwag po kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And syempre, meron din po tayong TikTok. Ayan ha, Ballpoint Man 2.0. So, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan ha, share this video, like ang video na to. And syempre, ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. So, ayan lang muna. Kita-kits po mamaya sa susunod na video. Ingat and baboy! Oh, wag kang mag-iiyakan ha, kayo mga baboy dyan. Yung mga yung mga DDS dyan, ha? Karma. Kinarma na yung amo nyo. Ingat guys and baboy!